expenses po ng branch. Medyo siguro yung, Expense po ng branch po. ayan ma'am, yung tiles. Ano po kayo bang na cost lang, niyan, ma'am, ma'am? yan. Ba't po na, ano, na Siguro ma'am sa katagalan na din. Tsaka, di ba pag yung may deliver, dinadaanan ng mga, lumulutong siya. So, hindi din naman siya lahat pinalitan since for renovation na to next year. So, for renovation na po pala. kaya meron kasi kaming QA, so kailangan lang namin yung mga sira maayos para hindi Per kami branch may QA po talaga yan. para hindi mabagsak. Yun, kaya pinaayos na yan nila ma'am. Yun po yung para major expense niyo po for this month. Pero yung mga last month po yung mga major expense po ng branch po. Wala naman. Wala naman. Para nababalance naman. Nababalance. Hindi naman po sa bills, hindi naman po Hindi. sa Inano namin yung bills. much as possible balance po sa sales. Kinontrol talaga. Goods po yun. Ano naman po yung nasabi na nga, pinakamalaking expense naman po na nakaka-apekto po sa profit po nito? Sa profit yung ma'am, sa bad merchandise namin. Kasi yun yung kagaya niya kunyari sa rice mill, syempre ako yung in charge doon. So kailangan kong tingnan yung mabenta sa hindi. Tapos yung pasok din ng customer. Ang nahihirapan lang ako talaga yung chicken. Kasi yung Ito pala yung mabili. mabilim dito ma'am sa gantong oras lang pagdating ng gabi. Pag tumungtong yung mga hapon na hindi na siya Pero kailangan niyo po ba doon mag-restock ng Ang mahirap kasi dyan ma'am, kunyari ganito, ang process ng ordering niyan is kunyari last week ang order ko ay 12 pieces a day. Tapos ngayon kunyari last week pala nag-15 ako kasi may event. So dapat etong week na to wala namang event, ibaba ko yung ordering. So hindi ko magagawa yun ma'am kasi ang sinusunod nila in which is greater. So kahit gawin kong 12 yung order ko ngayon, yung 15 pa din yung ipadadala nila sa akin. ganun po pala yung So, process. Hindi po kayo pwede iba yan ma'am, mag-5 hindi yan lang. sa 7-Eleven Sa, ibang yan. parang may MOQ po sila. Pero Naka-base po Naka-base dun dun sa sa- daily nyo na po na so kagaya ngayon kung may event, nakastock na ako dito sa ordering ko last week. Hindi ko na siya may itataas ma'am kasi pagtas ng event, wala naman ako masyadong tao. hindi po ina-allow kaya yun yung pinag-orderan po niyo na Hindi, parang ma'am. magbaba. Yun ang sinusunod nila in which is great. Standard na po siya. So, nahihirapan ako. Kaya ang ginagawa ko na lang, talagang kinokontrol kong pilit hanggat kaya mo. Which is possible, maano po nila marketing. Oo. Chicken po. Oh, tapos tsaka kasi ma'am, ang problema ko dyan, hindi ko hawak yung tao. May araw na tanghali pa lang ubos na. May araw na, alam mo yun, ang dami mong tinda, pero walang bumibili. So, ang nangyayari, kahit na i-alok, ang nangyayari, nabi-BM siya. So, kasi yung bad merchandise, charge kila ma'am yun. Pag, ina-expire po yung yung Charge kila ma'am. product. Dito na po sa store na charge na. Kaya, yun ang kinokontrol Major namin. expense. Lalagyan, sir, dito po. Yun ang kinokontrol namin. Dahil nga po dun sa bawal pong bawasan yung last order niyo po. Naka-standard na po pala siya. And yung pang 7 po na question, may monthly budgeting system po ba yung branch po niyo? Wala. Wala. Naka-base po siya sa kung ano yung kailangan po niya daily, weekly. Apo. Po. And paano niyo naman po na monitor yung cash flow po ng store po niyo? Si ma'am. Kay 7-Eleven po. Target profit. Sa estimation po ninyo, ilang months or years po bago po nabawi yung initial investment po ng store? Ay parang
kung naabutan niyo po na pala naabutan yun nun kasi 2017. Kailan po kayo pumasok last time? 2023 ata. Ano na po pala yun sa pandemic na po pala yun. So, okay lang po. Kay ma'am na lang po namin itatanong. Kay ma'am Taala na lang po. Pero ano po yung minimum daily sales po na needed para po mag-break even po yung sa store po niyo? Siguro mga 60. K po. Para mag-break even po yung sa store. Okay.